Kung may isang club sa Pilipinas na tunay na naging dominante sa local football, ito ay walang iba kundi ang Ceres Negros FC. Nakalaunan na ay naging United City FC. Isang club na hindi lang gumawa ng dynasty sa Pilipinas, kung hindi pinamalas din ang lakas sa buong kontinente ng Asia. Kaya sa video na ito, balikan natin kung paano nagsimula, paano sila naging dynasty at bakit hanggang ngayon ramdam pa rin ang legacy ng Ceres Negros sa local football scene. Ang Ceres FC ay tinatag noong 2012 sa pangunguna ng isang businessman na si Leo Ray Sanson, ang may-ari ng Ceres Liner, isang bus company na nakabase sa Bacolod. Una naging pangalan ng club ang Ceres Lasal, bunga ng kanilang partnership sa University of St. Lasal sa Bacolod, kung saan karamihan sa mga unang malalaro ng kapuran ay mga college players mula sa nasabing universidad. Ang una naging notable win ng club ay noong 2012 Negros Men's Open Football Championships, kung saan tinalo nila ang Bacolod United sa final sa score na 11-0. Nakasali rin ang Ceres sa ikalawang season ng PFF National Men's Club Championship, ang tinuturing na National Cup ng Pilipinas noong panahon iyon, bukod sa UFL Cup. Ngayon ay mas kilala bilang Copa Paulino Alcantara. Sa torneo ring ito, sila ang naging kampiyon matapos talunin ng Pasargad sa finals. Natalo rin nila ang ilang powerhouse teams noong panahon iyon tulad ng Stallion, Global at KFC. Sa taong ding iyon, sinubukan ng Ceres na makapasok sa current top league ng bansa, ang United Football League o UFL. Ngunit hindi sila natanggap, kaya nagsimula muna sila sa 2013 UFL Cup, kung saan umabot sila hanggang quarterfinals ng torneo. Pagsapit ng sumunod na taon, tuluyan na nakasali ang Ceres sa UFL. Dahil bago pa lamang sila sa liga, sa division na binubuo ng mga bagong pasok na team, mga na-relegate mula Division 1 at mga kapunang matagal nang nasa Division 2. Sa kanilang unang season pa lamang sa UFL, agad pinakita ng Ceres na kaya nila may pagsabayan sa pinakamauusay na club sa bansa, matapos na tapusin ng season sa unang pwesto ng Division 2. Dahil dito, na-promote sila sa Division 1 at nakakuha rin ng slot para kumatawan sa Pilipinas sa international stage. Nakasali ang Ceres sa third tier club competition ng Asia, ng 2014 AFC President's Cup, na mas kilala na ngayon bilang AFC Challenge League. Tinapos nila ang kanilang kampanya na may isang panalo, isang draw at isang talo. Ngunit nabigo sila mapasok sa knockout stage. Sa pagsisimula ng sumunod na season ng UFL, isa na ang Ceres sa mga kinukonsiderang top teams ng liga. Pinatunayan nila ito matapos makamit ng UFL title sa kanilang unang season sa Division 1. Dahil dito, nag-qualify sila sa kanilang unang AFC Cup appearance, ang second tier club tournament ng Asia, na mas kilala ngayon bilang AFC Champions League 2. Sa nasabing tournament, nagtapos ang Ceres bilang top team sa kanilang grupo na may 12 points at umabot sa knockout stage bago sila nabigo kontra South China, ang club mula Hong Kong sa round of 16. Sa uling season ng UFL at UFL Cup na sinalihan ng club ay nagtapos sila ng second para sa dalawang tournament. Pero dahil sa second place finish nila, ay nakakuha ulit sila ng slot para sa 2017 AFC Cup. Sa second stint nila sa tournament ay nakaabot sila sa Interzone Playoff Semifinals na masasabi kong parang quarterfinals ng tournament. Pero despite ng pagkatalo nila doon, pinakita ng team na isa sila sa mga naging top clubs ng buong Southeast Asia, kung saan tinalo nila ang Johor Darul Tazim ng Malaysia, na isa na ngayong top club sa Malaysia at naglalaro sa AFC Champions League Elite, ang top club tournament ng Asia, at talunin din ng Home United na mas kilala na ngayon na Lion City Sailors na Singapore. At dahil sa pinakitang performance nila sa tournament na yun, isa ang Ceres sa nakikitang top contender para sa papasok na bagong liga sa bansa, ang PFL o ang Philippine Football League. Taong 2017 ay opisyal na nga naitatag ang first professional football league ng bansa, ang PFL, at tuloy na sinara ang Metro Manila-based na liga na UFL. At sa unang apat na season ng liga ay Ceres Negros na nakakuha ng 4 na sunod-sunod na league title at isang kampyonato naman ng Copa Paulino Alcantara. At as of now, ang team ng Ceres pa din ang may pinakamaraming league title sa liga. Sa gitna ng kanilang PFL dominance, masasabi na umabot sa kanilang peak ang Ceres Negros. Sa mga taong pinagsabay nilang local supremacy at malalim na kampanya sa AFC Cup. Ito ang panahon kumpleto ang lahat. Lalim na squad, malinaw na sistema at kumpiyansang dala na sunod-sunod na panalo. Sa kanilang pinakamahusay na mga season, hindi lang basta nananalo ang Ceres. Kinokontrol nila ang laro. Disiplinado sa depensa, matyaga sa build-up at lethal sa harap ng goal. Halos sa bawat posisyon ay may kalidad at bihira sila magkaroon ng malaking kahinaan. Kung bubuuin ng isang best 11 ng Ceres Negros sa kanilang peak era, hindi mawawala ang mga pangalan na ito. Sa goalkeeper, si Roland Mueller, maaasahan sa malalaking laban at may leadership sa likod. Sa depensa naman si Jeff Christens, haligi ng depensa at consistent sa big games. Si Carly De Murga, may physical presence at aerial threat. At si Martin Stoible. Sa midfield naman hindi mawawala si Stephen Schrapp, isa sa pinaka main player at star player ng team. Si Manny Ott, na current captain ng Philippine National Team. At si OJ Porteria. Pagdating naman sa atake, nandito ang all-time scorer na si Bienvenido Marañon at naging naturalized player din ng Pilipinas.
Pilipinas, si Omid Nazari at Robert Mendy. Ito ang panahong halos bawat laban ay inaasang panalo para sa Ceres, isang antas na bihirang maabot ng kahit anong club sa Pilipinas. Pero despite ng success ng club sa mga season na yun, ay kinaharap pa rin nilang ilang problema at issues. Pagdating ng 2020, tumama ang COVID at naapektuhan ng club pati na mismo ang Ceres liner operation. Kaya napilitan na ibenta ang club. Kaya sa sunod na season ay nirename ang club sa United City FC at umalis na din sila sa home stadium nilang Panaad at ginawang temporary stadium ang New Clark City Stadium sa Tarlac. May balak din ng team na mag-build ng sarili nilang stadium na mag-occupy na 7,500 to 10,000 na fans. Sa taong 2021, isa ang United City FC sa mga unang clubs ng Pilipinas na nakapag-qualify at compete sa AFC Champions League o ang pinaglalaro ng mga top clubs at domestic champions sa Asia na mas kilala na ngayon na AFC Champions League Elite. Sila din na nakakuha ng first win ng isang Philippine club sa tournament na yun. Pagdating naman ng 2022-2023 season, pinakita pa rin ang koponan na kabilang sila sa elite ng Philippine football. Matapos makuha ang 2022 Copa Paulino Alcantara, ang ikalawang national cup title ng club sa kabuuan. Para sa marami, tila patunay ito na kahit nagbago ang pangalan at anyo ng organisasyon, buo pa rin ang kalidad at winning mentality ng dating Ceres Negros. Ngunit ang tagumpay na ito na rin pala ang huling tropeo na naiangat ng club. Sa mga sumunod na buwan, naharap ang club sa seryosong problema sa operasyon. Kabilang ang mga isyong may kinalaman sa kakulangan ng pondo matapos hindi matuloy ang inaasahang suporta mula sa isa sa kanilang pangunahing investors. Dahil dito, napilitan ng club na bitawan ng karamihan sa kanilang mga manlalaro at tuluyang umatras sa kasulukuyang season ng Philippine Football League. Nang balik pa ang koponan sa 2024 season ng PFL at nagtapos sa ika-6 na pwesto. Ngunit malayo sa dominant form na minsang pinakita ng club sa mga nakaraang taon. At matapos ang season na ito, iyon na rin ang huling pagkakataong nakita ang dating Ceres Negros o United City FC sa liga. Sa ngayon, madami pa rin ang fans ng team na gusto sila makabalik sa PFL. Isa na rin ako sa umaasang makabangon pa rin ng club at makita sila lumaban sa top league ng Pilipinas. Hindi pa rin matatawaran ang pinakita nilang dominance mula UFL at PFL at pati na din sa international stage. Pinakita ng club na kaya din ng isang Philippine club na mapagsabayan sa mga top clubs ng Asia. May comment naman sa baba ang pinaka-iconic Ceres FC moments nyo at kung may gusto pa yung Philippine club na gustong alamin. Kung gusto nyo itong video, huwag kalimutan i-like at i-share para mas lumawak pa ang football sa Pilipinas. At syempre, kung bago ka lang sa Pitchside Pilipinas, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga kwento ng football.